Meron ba kayong pinagtalunan? Tanong ni Nilo na makalapit to sa kanya. Para kasi nag-aaway kayo eh. Parang gano'n na nga, he said between his gritted teeth. Hindi kasi niya makuha ang ugali ng dalaga. Kanina lang parang gusto niya siyang makita, pero nung naroon na siya lumalayo naman to sa kanya. Mas lalo pa siyang nainis dahil kausap ito si Carl at mukhang nagkakasiyahan pa ang dalawa. Ganyan talaga ang mga babae. Sabi ni Nilo habang inaayos ang mga sakong hindi nagamit. Minsan maayos silang makipag-usap, minsan hindi. Sabi nga na matatanda baka may dalaw sila. Dalaw? Kunot noong tanong niya. Basta, dalaw. Natatawang anito. Malalaman mo naman yun kapag nag-asawa ka na. Yun yung mga araw na kahit gusto mo hindi pwede. Hindi niya naintindihan ang ibig nitong sabihin. Basta, ganun. Saad pa nito at saka binigay sa kanya isang sako na punong-puno ng balat ng mais. Total, dati ka namang trabahador. Pahawa ko na lang sa'yo yan. He nod. Sumunod siya kay Nilo na patungo sa table. Bagay kayo. Nino? Na senyorita. Hindi ko pa siya nakita na ganyan kasaya. Sarkastiko siyang natawa. Baka masaya lang siya kasi aalis na ako. Aalis ka na? Ba't ang aga naman? He sighed. Wala na kasi akong gagawin dito eh. Nandito lang naman ako dahil gusto ko siyang makasama. Sambit nito. Kamusta naman pagiging buhay mayaman? Nilo, hindi kita inaasar. Ang gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam na mayaman ka na hindi ka na nagkakanda o gaga magtrabaho. He snorted. Kung ako ang papipiliin, mas okay sa akin na maging isang trabahador na lang. Ginusto ko lang naman to dahil akala ko ito magiging dahilan para mahalin ako ni Vanessa. Pero mali ka. Tumango siya. Alam mo ba na may mga panahong kailangan kami upang alalayan sa senyorita? At sa mga panahong yon ang mga pangalan mong nasasambit niya. Saad nito dahilan para matigilan siya. Hindi naman pera o karangyaan ang batayan para mahalin ng isang tao. Hindi palaging ganon, Rio. Tinuro nito ang dibdib niya kung nasa ng puso. Ito nakikita kong mahal ka na senyorita noon pa lang. Hindi ako naniniwala sa salitang praktikal kasi hindi ka naman magiging masaya. Anin mo nga naman ang pera kung wala namang pagmamahal. Hindi mo naman madadala lahat ng yun sa hukay eh. Pero ang pagmamahal, mababaon mo hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo. Hindi ko alam kung ano talagang meron sa inyo kaya naman habang maaga pa ayusin mo na. Nasa huli ang pagsisisi. Tinapik siya nito sa balikat, saka siya nito iniwan. Sinundan niya to ng tingin. Tama ang kaibigan niya. Dapat noon pa lamang bumalik na siya. Dapat noon pa lamang sinabi na niya ang nararamdaman niya. Pero huli na. It's already too late. Tulad ng kanilang pinag-usapan, nagsalo-salo sila sa ilalim ng puno at lahat na naroon nagkakasiyahan. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat masayang kumakain at nagbibigay ng kwento upang lalong mabuhay ang hapunan. Hindi niya rin inakalang sasalo ang pinsang si Isabel kasama ng anak nitong si Duke na mas lalo nagpaaliw sa lahat. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng batang pastid. Ano kaya ang pakiramdam na may sariling anak, may sariling binubuhat at binibihisan? Yung mararamdaman niya kung paano ang totoong buhay. Her mom says that she will experience the real life when she already have her own family. But she shrugged that because she think it's a joke. To her, having a family is a joke. But now, wala sa sariling napatingin siya kay Rio na masaya habang pinapanood din ng pamangkin. Bigla, pumasok sa isip niya ang larawan na siya, si Rio, at ang kanilang magiging anak. Goodness! Marahas siyang umiling upang alisin iyon sa isip, pero yon talagang nasa isip niya. Yon talaga ang lumalabas. Hey! Nagangat siya ng tingin kay Carl. May hawak tong maliit na plato at may laman tong mangga at sa maliit na bowl may bagoong na may halong suka. Bigla natakam siya. Lately, she had been craving for something sour. 3 linggo na rin kasi siyang di nakakain ng mangga, kaya naman siguro na-miss niya. Kinuha niya ang mangga kay Carl at saka kumain. Easy! Natatawang sambit ni Carl. Umupo to sa tabi niya. Marami pa doon. Thanks, aniya. Do you like it? Tanong nito na animoy na aasim sa amoy ng mangga. It's sour. Yeah, that's why it tastes so good. Ngumiti ito. Yan yung harvest natin noon. Ito daw yung mga reject. May mga basag na mangga. Sabi kasi ni Aling Berta, paborito mo raw ang mangga, kaya kita kinuhanan. Tumango siya. Nung bata kasi ako,
Mangga ang unang harvest na pinuntahan ko noon kasama ni Lolo. At nung natikman ko, maasim siya pero masarap. Every time na may harvest kami dito, palagi akong tinitirhan. Well, according to doctors, dito mo malalaman kung buntis ang isang babae. Nangunot ang kanyang noo. How? Well, they say that women who experience first time of pregnancies tend to crave for something sour. Naparunok siya, tsaka wala sa sariling bumaling kay Rio. Nagulat siya na makitang sa kanya to nakatingin. Walang emosyon ang mukha nito. I am not saying that you are pregnant, of course. It's your favorite. I can't be pregnant? Bigla ay kinabahan siya. Kailan ba nung unang may nangyari sa kanila? Ilang araw pa lang ang nakakaraan. Of course, she can't be pregnant. Hindi pa sa ngayon wala pang 1 o 2 linggo. But the fact that Rio sprout his semen inside her makes her wonder. Hindi siyang tipo ng taong inaalam kung fertile ba siya o hindi. Since 2 taon niya nang di na-experience ang sex, of course, there's no point of that. But come to her senses. Now that she and Rio had love make, and what if not? Ha? Okay ka lang? She nod. Yes, I'm fine. Tumango siya. Excuse me for a moment. Naglakad siya palapit kay Rio. Dahil magkatabi lang si Isabel at ang binata, kailangan pa niyang bumulong dito. Can I speak with you? Nilingon siya ng binata. Ang ngiti sa mga labi nito'y nawala at napalitan iyon na hindi niya may paliwanag na emosyon. Do you need anything? No. Yes. May kailangan akong itanong sa'yo. Is it about me leaving? Walang emosyong tanong niya. What time will I leave? Don't worry, I hear you, Nat. You want me gone so I'm leaving before you know it? Hindi tungkol doon ang itatanong ko sa'yo. Ano? Can we talk in private? Bumuntong hininga at tumango lamang ito. Pagkatapos tumayo sa kinaupuan. Sinundan niya ito patungo sa kulungan ng mga baka. Ano bang kailangan mong itanong at kailangan pa nating lumayo sa kanila? Gusto ko lang tanungin kung ipinutok mo ba yung katas mo sa loob ko? Sumilay ang munting ngiti sa labi ng binata, pero naroon pa rin ang walang emosyon nitong mukha. Do you want us to do it again? Rio, seryosong tanong ko. Seryoso din naman ako. You know, bago ko umalis, dapat may pag-goodbye gift ka sa akin. Pinandilatan niya ng tingin ng binata. Gift yung mukha mo. Samantalang ikaw naglagay ng souvenir sa loob ko. Asik niya. Nangunot ang noo ng binata. What do you mean? Paano ba niya sasabihin sa binata? Hindi pa naman siya sigurado. Baka nag-a-assume lang siya. Pero hindi pa rin naman niya maiwasan na mag-alala. Paano nga kung may maliit na kitikite nang nabubuhay sa bahay bata sa loob niya? Hindi niya alam kung anong gagawin, lalo na ngayon na isang mayaman at kilalang pamilya si Rio na bibilang. Baka hindi ito kilalanin ng pamilya kapag nagkataon. Or whether, Rio would accept her assumed child. She heaved a sigh. Baka nag-a-assume lang ako. I mean, imposible naman, di ba? Na ano? Naguguluhang tanong ng binata. Hindi kita maintindihan, Vanessa. Pwede bang sabihin mo sa akin para maintindihan ko naman? Kasi hindi naman ako manghuhula eh. Para mabilis malaman yung mga gumugulo sa isipan mo. Rio, if I happen to get pregnant with you, yun lang ba? Walang emosyon itong ani. So, that's your problem. Don't worry, nag-ingat ako. Siniguro ko na fertile ako bago may mangyari sa atin. And the second time we did it, I withdraw. And the third time na may nangyari sa atin, malamang nailabas mo rin naman yun. Nakatayo tayo, di ba? Kaya kung inaakala mo yan, burahin mo na. Alam ko naman na ayaw mo magkaanak sa akin. Napamaang siya. Nagtatanong lang naman ako kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Yun din naman talaga ang ibig mong sabihin. Anito. Kaya ka nag-react ng ganyan dahil ayaw mo magkaanak. Nasa tamang edad ka naman na para magkapamilya. Pero kung makareact ka, parang akala mo magdadalaga ka pa lang. Eh bakit parang apektado ka? Namamanghang aniya. Ano naman ngayon kung ayoko pang magkaanak? Hindi naman porket nasa tamang edad na ako maghahanap na ako ng mapapangasawa at magkakaanak. Hindi ko pa na-enjoy ang buhay dalaga ko. Umingos ang binata. Paano mo mag-e-enjoy kung nagsasaka ka? Sinamaan niya ng tingin ang binata. Di naman kasi ako tulad mo na lakwatsero. Kung san-san ka pumupunta. Ang sarap putulin ng paa mo. Natawa ang binata.
Ang walang emosyong mukha nito ay napalitan ng kakaibang emosyon. Nakikita niya na masaya ito. Bakit ka natatawa? Tanong niya. I am threatening you. Ilang beses mo ba akong binantaan pero hindi mo naman ginagawa? Hindi siya nakasagot. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Hindi niya alam kung paano niya bubuhayin ang katahimikang namutawi sa pagitan nila. Mukhang magiging mainit ang gabi ngayon Basag ng binata sa katahimikan. Kapag ganito na maingay ang mga kuliglig, maingat ang panahon. Ganun ba? Yun na lamang ang nasabi niya. Oo, na nasa bundok ako kapag maingay sila, naglalabas kami ng pamaypay kasi sobrang init. Nagangat to ng tingin sa mabituing kalangitan. Minsan, kapag sobrang init, sa labas kami natutulog. Sa dayami tapos pinapanood namin sila na isa-isang bumabagsak. So, did you make a wish? Of course. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa labi nito. I remember this time I'd make a wish was when Riza and I were still together. Your ex? Tumango ang binata. Sa wish ko, sana hindi kami maghiwalay. Sana kami hanggang dulo. But then, maybe that failing star thinks that you're not destined for each other because you deserve someone better. Alam mo minsan, hindi ka dapat umasa sa falling star. Tadhana kasing dadala sa lahat ng tao. When you meet people, it's destiny. When people walk away from you, they are destined to go. Tadhana rin ba ang dahilan para maghiwalay tayo? May pait sa ngiti ng binata. Kung tadhana man, I blame him. I blame him because I can't do anything to turn back all the time I waste in there instead of being with you. If I know that certain Carl will exist, I will never let destiny choose what's gonna happen in my life. If I know that all of this would happen, I would. Maybe I wouldn't. Rio flew a frustrating breath. Hindi ko ba alam kung ano nangyayari sa iyo, Vanessa? I can sense that you had been go through a lot of pain. Nakikita ko sa mata mo. Alam ko gusto mo akong sumbatan, and I want you to do that. I want you to let it all out. I want you to smack me, the face, or punch me, or kill me. I want to feel your pain and... Rio, lumapit siya sa binata. Sinapon niya ang mukha nito na halos pinagsakluban na ng langit at lupa. Yes, I've been through a lot. Yes, I suffer dahil yon sa katangahan ko. Dahil pinakawalan kita. Dahil tanga ako. Now I realize those sufferings was all because I'm so stupid for not letting you know that I appreciate your presence. I love being with you because when I'm with you, I forget my past. I forget what I had become before I met you. When I am with you, I am me. Pero nawala ako, sabi nito. Kita niya ang pamamasa ng mga hita nito. Naroon lahat ng lungkot at sakit na gusto nitong pakawalan. Niyakap niya ang binata. Because I pushed you away. It's my fault. At di ko na yun gagawin. Pangako. Ria chuckled, still sobbing. Pinapauwi mo na nga ako Kasi nga may trabaho ka. Aniya. Hindi naman po pwedeng nandito ka lang. Mahigpit ang ganting yakap sa kanya ng binata. Gusto kitang makasama. Hindi pa ba sapat yun? Kaya kong iwan lahat ng trabaho ko para makasama ka lang. Rio, you have to go. Kumawala siya sa yakap ng binata. That's my order. Okay, but I am bringing Carl. She laughed. Bakit? I don't like him being around with you. Anito sa seryosong mukha. Baka bukas makalawa. Siya na ang mahal mo. She smiled at him. I will be fine. Don't worry too much. He sighed in defeat. Fine. May magagawa pa ba ako? I am the boss. Ria let out a playful grin. Of course. After all, you are my senyorita. Namagising si Vanessa kinaumagahan. Wala nang binata ng puntahan niyang silid kung saan ito natulog kagabi. Hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Kahit nasulat sana'y wala itong iniwan sa kanya. Dismayado siyang bumaba para mag-agahan. Naabutan niya mula sa dining area si Carl kasamang kanyang lolo na masaya habang nilalaro ang apo nito sa tuhod na si Doc. Pinagmasdan niya ang dalawa, lalo na ang lolo niya. Kung titingnan niya kasi apo na nito sa tuhod ang nadatnan niya, pero hindi niya to nakita ng kahit anong sintomas na malapit na itong ihukay. Though he always got hospitalized but never in a serious illness. Baka nga maabutan nito ang kaapu-apuhan sa talampakan. Kailan kaya ako bibigyan ng apo ni Vanessa? Biglang ani ng Don.
Nagangat to ng tingin sa kanya. Mukhang kanina pa nitong ramdam ang presensya niya. Roxy already have a son. I heard that Anisha is seeing someone. You on the other hand, ayokong magising na lang ako kinabukasan na makita kong naunahan ka na ni Anisha. Tandaan mo, hindi ka bumabata. Mas lalong ako. Baka bukas makalawa makalimutan ko ng gumising. I want a grandchild for you. Vanessa? Pasimple siyang napaingos. Anong gusto niyong gawin ko? Makipag-date ulit? Do your blind date game again? What do you mean? Namamanghang nito. Carl is here. I am rooting for the two of you. Saglit niyang tinapunan ng tingin si Carl bago niya ibinalik sa Don. Lolo? Carl is enough for you, Vanessa. You can't control my life, she burst. Not anymore? I am just keeping you away from another possible heartbreak of you. Anito. Kalmado man ang pagkakasabi nito, ngunit nakikita niya na anumang oras ay nasasabog na rin to sa galit. Kung di lang dahil kay Doc at Carl na naroon, baka kanina pa siya nitong nasigawan. I should. Nag-aalangang tumayo si Carl. Go for a moment to give you space. Bring Doc with you. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Sinunod ni Carl ang sinabi ng Don. Kinuha nito si Doc at nagmamadaling lumabas sa dining area. Nang sila na lang dalawa, lumabas na ang galit nito. Kinuha nito ang babasaging baso at inihagis yon sa kanya dahilan para matamaan siya sa noo. Hindi niya iyon inilagan dahil kapag ginawa niya at hindi siya natamaan, hindi pa rin to titigil. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pagsigid ng kirot sa kanyang noo. Gusto man niyang umiyak ay hindi niya magawa o hindi siya po pwedeng maiyak sa harapan ng Don. How dare you shout at me? Singhal nito sa kanya. Natatagis ito habang dinuduro siya. How dare you disobey me? Hindi siya kumibo. Alam ko na hindi dapat ako makikialam sa relasyon niyang mga apo ko. I know my place but this time I should interfere. Alam ko may relasyon ka sa Edmond na yon and I know who he is before he became Edmond. I did a background check on him. Saad nito at saka nilapag ang folder. May classified na nakasulat. Check this if you want. I will give you the time that you want until you realize where you stand in this life. Dagdag pa nito at saka tumayo. Sa kinauupuan, iniwan siya nito sa dining area kasama ng folder na nakalapag sa lamesa. Naglakad siya palapit sa folder at kinuha yon. Walang pag-aalangan niyang binuksan ng folder. Doon na tumulo ang luha niya. Kumirot ang puso niya sa larawang nakita at nabasa. I was starting to think that you ran away. Nag-aalangan ang mga tingin ni Rio sa kanyang ama. Hindi niya akalaing naroon to sa penthouse niya. Nakaupo sa single sofa niya at sa likod nito ay ang dalawa nitong bodyguard. He is looking at him as if he's willing to murder his own son. Sa tanang buhay niya bukod kay Vanessa, ang ama niyang mas kinatatakutan niya. Para siyang maamong tupa kapag kaharap ang ama. Meron tong kakaibang aura na nakakapagpakilabot sa kanya. Maybe because he is his father's only son and heir, that he must be protected at all cost. Or maybe, nahinto siya sa pag-iisip ng di niya inaasahan, lumabas mula sa isang silid ang di niya inaasahang tao. Ang maamo nitong mga mata, diretsyong nakatingin sa kanya.